tipon sa pangalan ng Panginoon na kanyang sinasabi, magkatipon ng 2 o 3 sa kanyang harapan, siya'y tatayo sa ating kalagitnaan. Siya'y nakikinig sa ating pinag-uusapan. At ang sabi ng Panginoon, ako'y buhay. Tunay na kung paano ninyo sinabi at aking narinig, ganon ang aking gagawin sa inyo. Kaya mahalaga na kapag tayo nagtitipon, ang ating pag-usapan ay ang tungkol sa kalooban ng Panginoon. Buhay ang Panginoon at ang sabi niya, kung paano ko narinig at inyong sinalita sa aking pakinig, ay ganon ang gagawin ko sa inyo. Kaya pagka tayo may problema, mayroon tayong suliranin, mayroon tayong binabaka, mahalaga na ating pag-usapan kung ano ang kalooban ng Panginoon sa iyong nararanasan. Kung kailangan mo'y kagalingan, pag-usapan natin ay kagalingan. Kung kailangan mo ay pagpapala financially, pag-usapan natin ang pagpapalang financially. At ang sabi ng Panginoon, ito ang aking isasagawa sa inyong kalagitnaan. Purihin natin ang Panginoon. Kaya ang sabi riyan, any Christian or believer cannot know God with a closed Bible. Ang isa rong mananampalataya, imposible na makilala mo ang Diyos. Imposible na maunawaan mo ang kanyang kalooban na hindi ka nagbubuklat ng banal na kasulatan. Na hindi ka nagbabasa ng banal na kasulatan. Ang dahilan sapagkat ang banal na kasulatan, ito ang kanyang kaisipan. Ang banal na kasulatan, ito ang kanyang kalooban sa iyo. At kung iyong babasahin ang banal na kasulatan, makikita mo rito, maunawaan mo rito, na ikaw ay napakahalaga sa Panginoon. Makikita mo rito na ikaw ay iniibig ng lubos ng Panginoon. Makikita mo rito na anuman ang iyong kalalagayan, ikaw man ay makasalanan, anumang bagay ang iyong nagawa, ang sabi ng Panginoon, ako'y nagmamalasakit sa iyo. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Gaano mang kapula ang iyong kasalanan, kaya ko iyang paputing katulad ng niebe. Ang hinihingi lamang ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay ang pagpapakumbaba. Kapag ka nariyan ng pride, sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, pride cometh before a fall. Ang pagmamataas ay dumarating bago ang pagkabagsak. Kaya pinaiiwasan sa atin yon. Hanggat maaari tayo nagpapakumbaba, Panginoon, turuan mo ako na maging submissive sa iyong kalooban. At huwag ang aking sarili ang masunod, sapagkat nais ko na masunod ang iyong kalooban. Purihin natin ang Panginoon. Anong uri ka ng mananampalataya? What kind of Christians are you? Always remember you are a child of God. Sabi mo sa iyong katabi, always remember you are a child of God. Huwag mong aalisin yan sa iyong kaisipan. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y kanyang pinatawad. Nais niya na ako'y maging malakas. Nais niya na ako'y pagpalain. Nais niya na ako'y bigyan ng buhay na walang hanggan. At ito'y aking natanggap. Subalit mahalaga ang salitang read, ang salitang study, at ang salitang search. Read, study the Bible, and search. May pagkakataon na ikaw'y nakikinig, mayroong isang salita ng Diyos na darating sa iyo, hindi mo nauunawaan.
Gusto mong maging mas malalim at higit mong maunawaan, diyan nyo gamitin ang AI. Makakatulong iyan sa inyo. Doon nyo gamitin. Kaya malaga yung read, study, search. Magbasa, hindi lang basta magbabasa, mag-aral, at sa pag-aaral, kaakibat niyan ang pagsasaliksik. Alamin natin ang kalooban ng Panginoon. Upang ating maunawaan at ating masunod ang lubos na kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Purihin natin ang Panginoon. Alam niyo ba na ang Diyos ay pinagmamasdan tayo? Minsan tayo ay sinusukat ang ating pananampalataya. At may pagkakataon na tayo ay tinitimbang. Una, ang Diyos may pagkakataon na tayo ay sinusukat ang ating pananampalataya. May pagkakataon ng ating buhay pananampalataya tayo ay tinitimbang. At siya ay may dalang timbangan para ikaw'y matimbang. At diyan nasusukat kung ikaw ay small, kung ikaw ay medium, kung ikaw ay large, kung ikaw ay extra large, kung ikaw ay double extra large, tayo sinusukat. Ang Diyos ay may timbangan. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, ayon sa iyong pananampalataya. Hindi ka hahanapan ng gahano ng Panginoon. Subalit kinakailangan mong ikaw ay umunlad, mag-mature. Paula rin ng Panginoon sa iyong buhay, pananampalataya. Ang isang hari sa banal na kasulatan ay nagkakatuwa. Inaniyahan niya ang 1,000 mga yung kanyang ka-close friend. At sa kanilang katawaan, nag-inuman sila. Sa sanlibutan, kahit sa panahon ngayon, hindi sila magiging masaya kapag sa mga lalaki, walang inuman. Sila, automatic na yan. Kapag sila'y nagtipon-tipon, malungkot sila kapag walang inuman, baso. Hindi lang mga lalaki, ganun din ngayon, pati mga babae. At ngayon, ang mga babae, naririnig ko, daig na ang mga lalaki pagdating sa tunggaan. Mas malalakas daw uminom ngayon ang mga babae. Daw. Kasi hindi ko naman alam. Hindi ko nakikita. At ang haring ito, habang sila'y nagkakatuwa, ang sabi ng hari, kunin ang lahat na mga sisidlan, mga inuman na kinuha natin sa Jerusalem, na ang mga sisidlang iyon ay banal. At iyon ay ginagamit lamang para sa gawain ng Panginoon. At iyon ay consecrated. At ito'y kanilang kinuha at kanilang ginamit. At sila'y nagkatuwa. At habang sila'y nagkakatuwa, mayroong biglang lumitaw na isang kamay. Mahiwag ang kamay. At ang kamay na ito ay lumilipad at siya'y nagsulat sa pader. At ang hari natakot, nanginig ang tuhod at hindi mawarian kung ano ang gagawin. At kanyang ipinabasa ang sulat sa mga mahiko at walang makabasa hanggang sa naalaala si Daniel, Propeta Daniel.
at ito'y kanyang ipaniliwanag. At sa kanyang pagpapaliwanag, ang sabi ng propeta Daniel, "O hari, iyon na ang kaloob, iyon na ang pera, hindi ko kailangan iyan, subalit babasahin ko pa rin kung ano ang isinulat ng kamay ng Diyos." Kaya ang mananampalataya may pagkakataon, tayo ay mga tayo ng wasak na dako. Ibig sabihin may mga nalilito. Hindi alam ang gagawin kapag sila'y nasa problema. Kayong mananampalataya ang tatawagin. Sapagkat sila'y umaasa at sila'y naniniwala bilang ikay isang mananampalataya, may sagot ka sa kanilang pangangailangan. At may pagkakataong ikay o-operan. Kapag ka humahayo, mayroong ganyan. Minsan kapag naranasan nila ang presensya ng Diyos, yung kanilang idinalangin na may pera, binibigyan sila ng pera. At ito'y kanilang tinatanggihan. May pagkakataon, sila pa ang nagbibigay. Ganyan ang humahayo. At ang sabi ng propeta Daniel, ang nakasulat po sa pader na yan, na isinulat mismo ng kamay ng Panginoon, ay nagsasabi, "Mene, mene, tekel o parsin." At nagtaka yung hari, anong ibig sabihin ng mene, mene, tekel o parsin? Sarap basahin ito kung kayo nagbabasa ng banal na kasulatin. Binasa ni Daniel yung sulat ng kamay ng Diyos. At ang sabi roon, "Angel, anong nakasulat? Mene, mene, tekel o parsin." Mene! Hindi si Mini, ha? Sabihin nyo nga sa mene. M-E-N-E. Mene, mene. Anong ibig sabihin ng mene, mene? Sinukat ka ng Diyos. Mene, binilang ng Diyos ang iyong kaharian at winakasan. Mene, binilang ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at ikay nasumpungang kulang. Tarik. Ang magandang anak ng Sister Lisa. Tekel, siya'y sumakay sa timbangan. Tawa ng tawa. Ikaw, tari ka. Bakit dumanak ko ka? Tari ka. Ang tatawagin ko sana ay Tita Marlene mo, kaya lang malayo. Kaya ikaw na lang ang tumubos. Tekel, tinimbang ka, isinakay ka sa timbangan, at nasumpungang ikaw ay small. Balingkinita ang katawan. Pagdating sa isa, ikaw ay tinimbang, at nasumpungang ikaw ay sakto. Hindi mataba, sakto lang. Sige.
Ika'y tinimbang sa timbangan at ika'y nasumpungang kulang. Peres, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa ibang bansa. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin bilang tayo'y mananampalataya, sa ating buhay, may pagkakataon na tayo'y kanyang sinusubok kung ikaw ay susunod. Kung susundin mo ang kalooban ng Panginoon. At kapag tayo'y sinusubok, pag tayo nakakaranas ng mga problema, may pagkakataon tayo gumigib up at may pagkakataong hirap tayong sundin ang kalooban ng Panginoon. May pagkakataong kapag tayo'y napapagod, gusto nating humiga kapag araw ng linggo at hindi tayo nakapagtatagumpay. May pagkakataong susubukin kayo, lalo na ron sa mga namamasahe, at sasabihin, wala kaming pamasahe para sa pag-uwi sa bumbong, para sa pag-uwi sa subay, para sa pag-uwi sa kinagatan. At lahat ng iyan ay ipararanas sa inyo. May pagkakataon kami na umaattend kami ng Bible study, wala kaming pamasahe. May pagkakataon na inutusan kami sa Ithan. Kasama namin ang Pastora Sonia. Nang kami nagugutom na, nagpapakiramdaman kami, pareho kaming walang mailabas sapagkat pareho kaming walang pera. At ang lahat ng iyan ay kinakailangan mong mapagtagumpayan bilang mananampalataya. Ikaw ay susukatin. Ang iyong pananampalataya ay titimbangin. Kung ikaw ba ay magiging bitter o kung ikaw ba ay magiging better. Kung ikaw ba ay magiging mapait. Kung ikaw ba ay magiging mahinanakitin, mga tampuhin, mga kaiyak. Masarap yung ika'y umiiyak sa presensya ng Panginoon. Sapagkat kapag ka ikaw umiyak, parang pagkatapos mo ng iyong pag-iyak, parang napakalinis mo, tuwang-tuwa ka. Mahalaga yun. Ang napakahirap sa isang mananampalataya ay yung dumating sa punto na tumigas na ang iyong puso. Kahit anong mensahe, hindi ka na mahipo. Kahit anong awit, hindi ka na mahipo. Para ka ng robot, walang damdamin. Napakahirap sa mananampalataya nun. Kinakailangan mabago ka. Kailangan maranasan mo yung awit, change my heart, O God. Purify your people, O God. Kailangan mo ng mga ganong awit. Kailangan may balik mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Kaya kapag kayo ay susukatin sa panahon ngayon, ano ang iyong magiging sukat? How much will you weigh? Marami, ako'y natawa rito. Ang sabi, maraming mga mananampalataya, pagdating sa gossip, overweight sila. Pagdating sa gossip, double, extra large sila. Pagdating daw roon sa kwentuhan, mga bagay ng sanlibutan, mga overweight sila, ang bibigat nila. Subalit pagdating sa kalooban ng Diyos, pagdating sa kabanalan, minsan nagne-negative sila. Minsan ang basa sa kanila, negative 25. Minsan 12%. Kulang na kulang. At kinakailangan bilang mananampalataya, hindi natin maranasan ang bagay na iyan. Purihin natin ang Panginoon.
Maraming mananampalataya, pumupunta sila sa church kapag sila'y komportable. Kapag sila'y convenient. Kapag sila'y mayroon. Pero kapag ka mabigat na ang katawan, may sakit na, nagiging scapegoat na, diyan ako humanga sa Nanay Oria. Talaga namang kahit siya'y mabigat ang nararamdaman, pinipilit niyang umakyat dito. At minsan, pag inaabot natin sa hagdan, ahawak iyon sa balikat. At kunwari magkukwentuhan, subalit siya'y nagpapahinga. Ayaw niyang ipahalata na siya'y humihingal, na siya'y pagod. Kaya hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang hininga, nasumpungan siya sa presensya ng Panginoon. Ganon din ang Nanay Hubing, ang nana ng Brother Jerry. Kahit siya binubuhat na ni Romnick, hindi sila nahihiya. Talagang sila ang gusto nila ay sa presensya ng Panginoon. Talagang sila'y naging all out sa pagsunod. At nakatutuwa ang ganon. Ang tawag sa banal na kasulatan, sila'y mga bayani ng pananampalataya. Hindi nila naiko-compromise. Hindi kapag lang inconvenient, kapag komportable lang at saka kayo nagpupunta sa church. Ibig sabihin na ang inyong paglilingkod, na ang ating paglilingkod ay nakadepende lamang kung anong iyong nararamdaman. Hindi ganon. Yes, tanda ninyo, sa banal na kasulatan, kailanman hindi ipinangako ng Diyos na hindi kayo makakaranas ng pagsubok. Walang ganong buhay. Walang buhay na libre sa pagsubok. Lahat ng mananampalataya, lahat ng tao ay makakaranas ng pagsubok. Subalit ang sabi sa banal na kasulatan, kahit dumating ang ulan, bumagyo, umihip ang malakas na hangin, ang tahanang iyan na nakatayo sa bato, na ang ibig sabihin, ang buhay ng isang mananampalataya na nakatayo sa pananampalataya sa salita ng Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Dumating man ang bagyo, ang unos, umihip ang malakas na hangin, at hipan ang buhay mo, hindi ka madadala. Magtatagumpay ka sapagkat daladala mo ang pananampalataya. Pananampalataya. May mga mananampalataya habang nakaupo rito, kayo'y tinatawag na mananampalataya. Kapag kalinggo, kayo'y mananampalataya. Kapag kayo'y nakaupo rito, kayo'y mananampalataya. Subalit deep inside, subalit sa iyong kaloob-looban, kumusta ka? Kumusta ang iyong kaloob-looban? Ang nakikita ba sa iyo, na katulad naming nakikita ngayon na pumapalakpak, nagtataas ang kamay, nakangiti, nakatawa, hindi inaantok, ganon din ba ang inyong kalooban? Pagka ba kayo'y nakahiga, wala bang bumabagabag sa inyong isip? Alam nyo kaya sinabi ko iyon, malimit kong maranasan. Kapag kagabi, may pagkakataon dumarating ang atake ng kaaway. Sinusumbatan tayo sa ating mga kasalanan. At ang sumbat ng kasalanan iyon ay nagpapahina sa atin. Tandaan ninyo, mayroong dalawang uri ng sumbat. Una, ang sumbat ng Espiritu Santo. Pangalawa, sumbat ng dyablo. Ano ang pagkakaiba? Ang sumbat ng Espiritu Santo, susumbatan ka sa iyong kasalanan. At matatama mo ang kapakumbabaan. Matatama mo na ikay dadalahin niyan sa pagpapakumbaba at ikay mananalangin at sasabihin mo, Panginoon, patawarin mo ako
at mararanasan mo ang kalakasan. Mararanasan mo ang kaginawaan at ang katatagan. Subalit kapag ka ikay sinusumbatan ng dyablo, ang bunga niyan, ikaw ay manghihina sa pananampalataya. Mawawalan ka, tatalikod ka, magkakaroon ka ng negative na kaisipan tungkol sa salita ng Diyos. At pagdududahan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos, at sasabihin mo sa iyong kasipan, parang mali yata. Bakit kung kailan ako naging mananampalataya at saka ako nakaranas ng mga pagsubok? Bakit kung kailan ako naging mananampalataya at saka ako nakaranas ng pag-uusig? Iyon ang sumbat ng kaaway. Kaya lagi nating tatandaan, kumusta kayo kapag kayo nakaupo dyan? Lalo na mga taga-bumbong, pagka-araw ng linggo, napakasarap umupo sa inyong church. Preskong-presko. Pero ang inyong kaloob-looban, kumusta? Nandun ba ang kalakasan? Nandun ba ang pananampalataya? Nandun ba ang makatotohanang relasyon sa Diyos? Kahit ba saan ikay nakakapag-usal ng salita at ikay nakakapanalangin at nakakontento ang iyong kaluluwa? Ang relasyon mo ba sa Diyos ay masigla? Nakakapanalangin ka ba habang ikaw nasa church? Nakakapalakpak ka ba? Nakasasabay ka ba sa pagtaas ng kamay? Alam mo, may mga mananampalataya, hirap silang magtaas ng kamay. Nahihiya sila. Hirap silang pumalakpak. Nahihiya sila. Hirap silang pag tumagal na yung worship, napapagod, ano na sila, yung parang hindi sila makapagtagumpay. Kaya nang habang binabasa ko ang babasahing ito, sabi ko, ito'y mga buhay ng mananampalataya na naglalarawan ng pang-araw-araw niyang relasyon sa Panginoon. Kapag ka ba sumasamba, ikay parang katulad ng isang haliging walang kakibo-kibo, walang emotion, ayun bang, hindi mo man lang, yung walang ka-emotion, alam nyo, ang Diyos may emotion. Kung paano ang iyong nararamdaman, ganun din ang Diyos. Kaya nga ikaw'y nilikha ayon sa kanyang wangis. Mayroon siyang kaisipan, mayroon siyang damdamin. Kaya nga sabi niya, for God so loved the world. Ibig sabihin, ang Diyos ay mayroong emosyon na minamahal tayo. Kaya kapag ka ikaw'y nagpupuri, ikaw'y tuwang-tuwa, ikaw'y sumasamba, tumataas ang iyong kamay, ang Diyos ay nalulugod. Pero kung ikaw ay, ang iyong mga kasabahan dito ay tuwang-tuwa na, naglulundagan na, at ikaw'y nakatayo lamang, something is wrong sa iyong kaloob-looban. Ikaw ba'y mananampalataya na naroroon ang iyong relasyon sa Panginoon ay intact? O ikaw ay katulad sa isang mananampalatayang katulad ng wheelbarrow. Ano ba yung wheelbarrow? Itong mga matatalinong bata ang tatanungin ko. Ano yung wheelbarrow? Itong mga kaguruhan ng aking tatanungin. 1, 2, 3. Puro guro. Ano yung wheelbarrow? Ito'y isang kasangkapang sa paggagarden. Ano yan? Ito ay, sa mga lalaki ito ay karitela, sabi ni Romney. Ilang gulong ang karitela?
Ilan? May narinig akong dalawa. Ilan ang gulong ng karitela? Taas ang kamay na nagsabi ng isa. Taas ang kamay na nagsabi ng dalawa. Taas ang kamay na nagsabi ng tatlo. Ang karitela ay isa lang ang gulong. Nasaan ang gulong ng karitela? Sa unahan. Paano mo mapapalakad ang karitela? Itutulak mo? Ayun. Tataas mo muna. Pagkataas, at saka mo, itutulak. Mayroon daw ganong mananampalataya. Kailangan mo munang itaas. Kailangan mong itulak bago gumawa. At ayaw ng Diyos ng isang mananampalatayang katulad ng karitela. Kaya binidevelop ng Diyos sa atin iyong isang buhay na nakikinig sa kalooban ng Diyos. At matapos mong marinig ang kalooban ng Diyos, hindi mo na kinakailangan ikaw itulak. Hindi mo na kinakailangan ikaw buhatin para lang gawin ang kalooban ng Panginoon. Kinakailangan matapos mong malaman na yan ang kalooban ng Panginoon, magpapasya ka sa iyong sarili. Sapagkat ang buhay mananampalataya ay hindi gayahan. Magtatights ako. Kasi ang aking kapatid na yun ay nagtatights din. Magiging mahina ang iyong pundasyon. Ang isang mananampalataya, ang relasyon mo sa Panginoon ay something very personal. Lahat ng iyong ginagawa ay gagawin mo para sa Panginoon. Panginoon, gagawin ko ito sapagkat ako'y sumasampalataya. At iyan ay ibibilang na katuwiran sa iyo, sabi ng Panginoon. Meron namang mananampalataya na katulad ng balloon. Ano ba yung balloon? Ano yung balloon? Hindi yung balloon na hukay. Yung hinihipan. Pag hinipan ay nagkakaroon ng hugis, bilog, haba. Pagka nasobrahan, pumuputok, boom! Meron daw ganong mananampalataya. Hinihipan. At pagkatapos, pumuputok. At kapag pumutok na, nawawala na. Hindi na makita. Parang isang mananampalataya na hindi nagustuhan ng narinig. At pagkatapos, dahil hindi nagustuhan ng narinig, hindi ayon sa kanyang kagustuhan, umaalis na, nawawala na, at hindi na nakikita. Siya'y nabubuhay ng ayon sa kanyang kagustuhan. At mayroon daw ganong mananampalataya. Isang lobo, isang balon na mananampalataya. Tanungin mo ang iyong katabi, are you a wheelbarrow or a balloon Christian? Sabi mo, abo, hindi. Ayun, yun ang gusto kong marinig kayo. Aba, hindi. Ako'y isang mananampalataya na handang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Purihin natin ang pananampalataya. Mayroon daw namang mananampalataya na parang traffic light. Traffic light, ayun. Ano ba yung traffic light? Minsan, naka-green. Minsan, naka-orange. Minsan, naka-red. Hindi stable. Mayroong mananampalataya na kapag ka mainit, napakainit niya. Talaga namang hindi mapiit. Talaga namang matutuwa ka. Pero kapag ka nakaranas ng kaunting pagsubok, biglang nawawala ang init. Sobra naman ang lamig. Kinakailangan mong itaas. Kinakailangan mong itulak. Hindi stable.
Kaya nga lagi nating naririnig yung salitang ang buhay mananampalataya, lalo tigit ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, hindi ito nakabase sa iyong kaisipan, sa iyong damdamin. Kinakailangan fix. Ano yung fix? Steady. Kung anong sinabi ng Panginoon, yun ang gagawin mo. Ang buhay daw mananampalataya ay para kang umaakyat na sasakyan sa isang padalisdis. Hindi pwedeng ikaw ay titigil sa gitna at pagkatapos mananatili ka pa rin doon. Ang buhay daw na isang mananampalataya, kapag ikay tumigil, unti-unti kang bubulusok pabalik. Manghihina ka. Kaya kinakailangan nakasustain. Tuloy-tuloy. May pagkakataon, Panginoon, itetes ka, nanghihina ka, pero wag kang titigil. Tuloy ka pa rin. Kaya kahit ikaw ay walang huli sa pangbibiwas, tuloy pa rin. Kahit tayo ay may pagkakataong tapat naman ang Diyos sa bawat isa sa atin, tuloy-tuloy pa rin tayo. Kaya wag tayong maging wheelbarrow, wag tayong maging balloon, wag din tayong maging traffic light Christian. Ang sabi riyan sa susunod, if you are on the war front and you are not combat ready, you will die anyhow. Kapag daw kayo'y susubok sa pakikipagdigma at wala kayong sapat na sandata, mamamatay ka. Kinakailangan mong ikaw ay full combat. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, put on the whole armor of God. Ano ba yung whole armor of God? Meron akong drawing image. Pakita mo nga. Gusto ko lang pakita sa inyo. Mahalaga ng isang mananampalataya ay nasasandatahan. Ayon sa Epeson, sabi roon, ibihis ninyo ang buong kabihisan ng Diyos. At ito yung buong kabihisan ng Diyos na sinasabi sa Epeso na mahalaga. Sapagkat kapag ka hindi ka equipped spiritually at ikaw ay makikipagbaka sa dyablo, mahihirapan ka, hindi ka magtatagumpay. Kapag nakarinig ka ng putok at hindi ka handa, ang mangyayari sa iyo ay tatakbo ka. Matatakot ka, nakikita ba? Malinaw ba ng konti? Papakita ko lang. Iyan ang nasa Epeso. Ang sabi ron, ito yung full armor of God. Helmet of salvation, yung nasa ulo. Breastplate, yan ay nasa Epeso chapter 6 verse 17. Take the helmet of salvation. Pangalawa, breastplate of righteousness. It protects the heart and vital organs, and the breastplate of righteousness, Epesos 6:14. Ibabalik ko rin sa taas. Belt of truth, sentron ng katotohanan, 6:14 din. The shield of faith, pananampalataya. The sword of the Spirit, walang iba kundi ang salita ng Diyos. The shoes of faith. Yan ay nasa Epeso. Mahalaga iyan. Kapag mayroon kayong ganun, hindi ka magiging nominal Christian. Ibalik mo natin. Hindi ka magiging ordinary Christian. Masasandatahan ka ng whole armor of God. Nominal Christian. Sabihin ninyong lahat, nominal Christian. Hindi raw kayo magiging nominal Christian. Pag sinabing nominal, Kristiyanong sa pangalan lamang. Kristiyanong formal lamang. Kristiyanong hindi sinasabuhay ang pananampalataya. Kunwari, mananampalataya. Pero deep inside, hirap ipamuhay ang salita ng Diyos.
hindi tayo magtatagal ng ganon. Ay yung sumunod na. Sige. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw ay lumiliwanag, hindi ka dapat matakluban. Sabi mo sa iyong katabi, you are a holy nation. Kayo isang bansang banal. You are a peculiar people. Ikaw ay bansang pag-aari ng Diyos. You carry dominion. You carry fire. You carry power. You carry anointing. Purihin ang at lagi mong sasabihin sa iyong sarili, Lord, you must increase. I must decrease. Lord, you must increase in grace. Don't be a normal Christian. Magpatuloy ka bilang isang mananampalataya. Sapagkat mahalaga may kayo makapagpatuloy. At kapag aaral ng Sunday, sikapin natin na maranasan ang kanyang presensya. Sikapin natin na tayo ay mapuno ng salita ng Diyos. Sapagkat, lalo na yung mga Sunday worshiper, kailangan natin maranasan ang presensya ng Panginoon. Upang tayo maging matatag, upang tayo hindi katulad ng isang mananampalatayang kailangan iangat, itulak, bago kumilos. Upang tayo hindi maging isang lobo na mananampalataya o balon. Na kapag ka dumating ang problema, sumasabog, nawawala na lang at hindi na makita. Upang tayo hindi maging traffic light na mananampalataya. Minsan ay green, minsan ay orange, minsan ay red, minsan ay malakas, minsan ay mahina, minsan ay hindi maintindihan, minsan sarap na sarap magpuri, minsan ayaw magpuri. Minsan, tuwang-tuwa kapag Sunday, kapag nagkaranas ng problema, nawawala. At ayaw ng Diyos ng ganon. Kinakailangan tayo ay magpatuloy. Purihin natin ang Panginoon. Kaya nga, tanongin mo yung mga katabi, anong uri kang mananampalataya? Anong uri kang mananampalataya? Naroon ka ba sa tatlo? Sabihin niyo, no amen. No amen. No amen. No amen. Isang mananampalataya na sinusunod ang kalooban ng Panginoon. To God be all the glory. Jesus has shed for me, way back on Calvary, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. The blood that Jesus shed for me, way back on Calvary, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. So it reaches
blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. Aming Ama, narito ang iyong mga lahing hirang, the chosen generation, mga lalaki at babae ng pananampalataya. Kami ay nagkakaisa sa oras nito, sumasampalataya na may Jesus na tumubos sa lahat ng aming mga kasalanan. At ang Jesus nito na aming Panginoon ay nag-utos sa amin na kami ay magtipon-tipon upang alalahanin namin ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. At narito ang bawat isa sa amin, Panginoon, pinili ang sumunod sa iyong mga salita. At sa umagang ito, Panginoon, katulad ng iyong sinabi, na sa tuwing kayo ay magkakatipon-tipon, ay alalahanin ninyo ang ginawa ko doon sa krus ng Kalbaryo. At Panginoon, sa oras na ito, ang bawat isa sa amin ay humingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, gossiping, disobedience, unbelief, lahat ng mga ito, Panginoon, mga hindrance sa aking paglagong espiritual. At kami ay patuloy na palilinis sa iyong banal at makapangyarihang dugo, Panginoon, na narito sa aming harapan. Hawak-hawak namin ang iyong katawan na kami sumasampalataya na dahil sa iyong mga latay, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay pawang nagsigaling. Kaya naman, Panginoon, tinatanggap namin sa oras na ito ang iyong katawan at dugo, larawan ng pagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Tinatanggap ka namin, Panginoon, sa aming puso at buhay upang ikay manatili mula ngayon at magpakailanman. At tinatanggap namin ang ialok mo sa aming pagtatagumpay sa pangalan naming Panginoong Heso Kristo. Tanggapin natin in Jesus' name. Amen.
natin tumayo at atin silang italangin. Pupunta sila ng South Korea bukas. Ang kanilang ligtas na paglalakbay. Nasa ba ang aming kapatid na si Nita? Pray mo kayong tatlo. Bakit tayo po ay nanalangin? Sa kataas-taasang Diyos na mamaya dinagamit at namunupa. Sa Diyos na ilalagay sa aming makaway ang aming mga pagsubok upang lahat na ito ay aming mga kabuhayan. At ikaw ang Diyos na nagpapalat at paparami ng bawat dito na ang yasis sa aming palataya. Salamat sa iyo sa tanghalin ito sapagkat pinaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Pinaranas mo sa amin ang iyong presensya na kung saan ang presensya mo na nag-aalis ng lahat ng aming lumisan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na kung saan ay nagbigay sa amin ng kalakasan. At nandito, bumabalik kami sa iyo upang ipagpasalamat ang iyong mabubuting gawa na ginawa sa lugar na iyong Pangasinan. At kami ay nagkakaisa na kung saan ay inilalapit sa iyo at itinatawagin sa iyo ang aming kapatid, si Sister Pauline at ang kanyang dalawang anak, si Nika at si Sam. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na ikaw ang Diyos na nagpagbigay ganti na sa lahat sa iyong pinili. Dalangin namin, Panginoon, ang safe na pag-travel nila hanggang sa sila'y makarating sa lugar na yun ang kanilang pupuntahan sa Korea, hanggang sa sila'y makarating. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na pinunan mo lahat ng kanilang pangkailangan at ikaw ang Diyos na magtatagumpay sa kanilang buhay at alam namin ang iyong kabutihan ay susunod lamang sa kanilang mga buhay. Kaya nga maraming salamat sa iyo sa tanghaling ito. Pupurihin ka namin at pasasalamatan ka namin sapagkat ang magandang loob ay magpakailangan. Salamat, purihin ka at pasalamatan ka sa tanghaling ito. At lahat ng papuri at pagpapasalamat ay pinabalik namin sa iyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon. Masarap ang message. Nagustuhan niyo ba ang message? Kaya pala kayo narito, nagustuhan niyo ang message. Paano pag ang message ay hindi pumapabor sa atin? Will you stay here? Mananatili pa rin ba kayo? Okay. 3 bagay ang pinagkumparahan sa mananampalataya. Ano yung una? Wheelbarrow daw. Ikalawa? Ano yun? Balloon. At ang ikatlo ay? Traffic light. Sinong may gusto sa traffic light? Christian. Balloon Christian. Wala. Wheelbarrow Christian. Chosen generation Christian. Amen. For we are the chosen generation. Purihin natin ang kagandahan doon yung ako'y tinimbang at ako ay ako'y tinimbang at ako ay kaya naman tayo nandito dahil tinimbang tayong lahat at tayong lahat ay kulang. Kasi kung tayo kumpleto na, ay di nandun na tayo. Lampas na tayo. Andito tayong lahat dahil hinuhusto pa ng Diyos yung anointing sa atin. Marami pa tayong pangangailangan. Marami pa tayong pagbagsak. Marami pa tayong lahat. At iyan ang dahilan kung bakit tayo ay laging pinagtitipon-tipon ng Panginoon para ang mga kulang na yan ay makuha natin in the presence of the Lord. Iyon yung sinasabi ng Pastor Ned, Lord God, kung hindi mo ako sasamahan, huwag mo na akong suguin sa mga lugar. Lord God, kung hindi mo ako sasamahan, huwag mo na akong suguin sa mga lugar na yan. Maaaring may mga tanong kayo. Kayong mga nakakaranas ng pagbagsak. Marami na dito nakakaranas ng pagbagsak.
sabi ko kay Teresa, nasa pa si Teresa? Nasa ba yun? Nag-apply, isang taong tagapag-alaga ng baby ni Glenn. Sabi ko sa kanya, huwag kang malulungkot. At tita-nita mo nag-apply din, isang taon ba? Pagkatapos na isang taon, mapasok naman siya ay teacher 2. Malay mo, pagpasok mo, teacher 2 ka na rin. Huwag kayong malulungkot kapag kayo ay nakaka-experience ng pagbagsak. Sapagkat ang mga pagbagsak na yan ang ginagamit ng Diyos na instrumento upang ikaw ay patuloy na lumapit sa Kanya. Kung wala ang lahat ng iyang pangangailangan, maaaring tayo ay patulad ng balon on the other side. Dinala ng asubi sa taas at pag-akyat sa taas, sabog, bagsak. So mga kapatid, ang ganda ng message at yan ay nagpapaalaala sa ating lahat na tayong lahat na inuutusan ng Diyos, sinusugo ng Diyos, kung minsan bago tayo suguin, talagang pinararanas muna tayo ng iba't ibang karanasan. Dahil pag tayo sinugo sa ibang lugar, kayo ang tagalutas ng problema ng bayan na inyong patutunguhan. Kayo ang magiging sagot sa mission field na inyong pagdadalahan. Hindi kayo ang magiging lulutasin ng mga taga-roon. Amen ba? Kaya pag tayo sinugo sa hubo, pag tayo sinugo sa subay, pag tayo sinugo sa kalagatan, talaga namang alam na natin lahat kung paano magmaneho ng buhay. Dahil nakita natin sa ating buhay kung paano tayo minamaneho ng Panginoon. Amen? Sino ang driver natin? Sino ang driver natin? Si Jesus. Amen? Sino ang driver natin? Ilakas! Jesus! Lalo na mga tumatayo, ang driver nila, ang driver namin ay ang Panginoon. Pag sinabing sa kaliwa, pupunta tayo ng kaliwa. Kasi, pag hindi tayo pupunta ng kaliwa, baka magpadala ang Panginoon ng kabayo at hatawin tayo, latiguin tayo, kung kapumaruan sa kaliwa. Dahil doon ang direksyon ng Diyos. Doon ka sa Pangasinan, huwag kang pupunta ng Bicol. Ang punta natin ay sa lugar ng Pangasinan. Sapagkat sa lugar na pinagsusuguan ng Diyos, sa lugar na pinagsusuguan ng Diyos, ang kanyang banal na presensya ay ating mararanasan. Amen. Panginoon, huwag mo naman pagdalahin ko, napakasasalbahin ng tao doon. Sino yun? At pumaroon siya sa lugar ng sino yun? Sino yun? Si Jonas. Si Jonas na inutusan ng Panginoon pumaroon sa isang lugar. Saan lugar yun? Ninive. Makasagot na. At sa halip na pumaroon siya sa Ninive, dahil mga kakilala niya, mga tao doon, mga barumbato at mga kung ano pinagkakagawa, saan siya pumunta? Sa barkong papuntang Tarsis. At ang nasa kalagitnaan na, ang kanyang bangka ay halos madurog sa lakas ng hangin. At hinahanap ngayon ng kapten, barangay kapten ito naman sa sunod, ng kapitan ng barko kung sino o anong dahilan sapagkat anumang dalangin ay talaga namang hindi maampat-ampat ang lakas ng hangin. At nasumpungan
first, second, third, fourth level ng nasa first level natutulog at nang siya gisingin, ang sabi niya, ako ang dahilan bakit binabayo ang ating bangka. Iisaw na lamang ako sa dagat sapagkat ako inutusan ng Panginoon papuntang Ninive at hindi ko siya sinunod. Kaya dahil sa aking hindi pagsunod, ito ang ating inaabot. Kaya pag-igsa sa Kanya, sabay salo ng napakalaking isda at iluwal siya sa lugar ng Ninive kung saan siya inutusan ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Amen. At tayo ay nagtalaga sa subay at sa kinagatan. Huwag kayong mga kaiyak, ha? Kayo'y maging matapang, be strong, for the Lord, thy God, is with you. Sabihin natin lahat sa iyong kalabit, be strong, be bold, for the Lord, thy God, is with you. At dahil dyan, pasayawin na natin ang mga taga-subay, count, lahat. Sayang naman naman yung pagparito. Kung kayo nakakaupo lamang, halina kayo. Hari ka mga taga-subay. Parang walang taga-subay. Halina kayo. Subay.
ni Pastor taong 2016. At makalipas ang ilang buwan mula Abril, tinatapakan mo ang lugar ng Subay. At ngayon, kasabay ng Pangasinan, isang dekada ang nakalipas. Na ang lugar ng Subay at nasumpungan mo ang aming kapatid na Jenner. Narito sila ngayon, Panginoon, aming inihaharap sa iyo. Makalipas ang isang dekada, ang 10 taon, sila'y patuloy mong pinararami. Sila'y patuloy mong pinagpapala. At sila'y patuloy mong pinapatatag sa pananampalataya. At hindi sila katulad ng mga wheelbarrow Christians. Hindi rin sila katulad ng mga balloon or traffic Christians. Sila'y katulad ng mga mamahaling kabayo. Sa iyong mga pagtuturo at pagdisiplina, sa pagtakbo ng panahon sa mga pagsubok at sa mga pakikibaka, narito sila iyong pinatatatag. Sila iyong pinararami sa bilang at sila iyong patuloy na pinagpapala. Kaya sa pagpapala, sila iyong pagpapalain at sa pagpaparami, sila iyong pararamin. Kasama ng alang pastor, si Pastor Pipito si Kenya, at ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak, sila iyong pagkaisayin, sila iyong paggalakin, at sila iyong patuloy na paramihin. Ito ang aming nagkakaisang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin natin ang pangalan niya natin sa para pagka-handog ninyo ng awit ay may dalangin kayo ng Brother Pika with music. Cheese. Place to hide, swear it's so.
pray for the people of God. Panginoon, salamat sa iyo sa araw na ito. At ngayon ay nakatayo ang bawat isa sa amin, lalo tigit ang aming mga kapatid sa kanilatan. Dahil sinasabi sa kanila, tumindig ka at ikaw ay pagpapalain ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ikaw ay palalaguin at ikaw ay pararamihin upang ikaw ay maging kapisanan ng mga bayan. At bigay naman sa iyo ang pagpapala mula kay Abraham sa ng iyong binti upang iyong mariin, lupain iyong pinagtakbayan na binigay ng Diyos sa iyo. Ganito mo pagpapalain ang bawat isa sa amin, lalo tigit ang lugar ng kinagatan, na sa pagpapala sila inyong pagpapalain, sa pagpaparami sila iyong pagkakamihin, upang sila maging pagpapala sa marami. Ama, maraming salamat sa iyong katapatan sa lugar niyan. Maraming salamat sa iyong pangako na hindi mo sila iiwan, hindi mo sila papabayaan. Maraming salamat sa iyong salita na minamahal aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka. Bumuti ang iyong katawan na tulad ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Mula sa lugar na iyan, dinala mo ang mag-asawa, Pastor Jerry, si Dave, at nakita namin ang kanilang pagkatapat at kanilang pagsusumikap. At ikaw ang Diyos na nangako sa bawat isa sa kanila at maging sa bawat isa sa amin. Na tunay ang kasaganaan at ang kasaganaan ng buhay, ito ang ipararanas mo sa bawat isa sa kanila. Sa bawat miyembro, sa bawat choir, patuloy ng iyong bahid, ang patuloy na ibahid mo sa kanila. Upang sila ay maging daan, maging tagapagtayo ng mga wasak na tao. Sila iyong mga anak, sila isang bayang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang kanilang ipahayag ang kabutihan ng Diyos na tumawag sa kanilang mga buhay. Maraming salamat. Patuloy mo silang pagpapalain, patuloy mo silang patatatagin, silang pararamihin, sapagkat ito ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Babalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng pasasalamat, tanging sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Age 100. Kumusta nakasakay doon? Magkano naging ang bagan? Nag-message si Sarah, sabi Sarah, dito, sabi po ni Sir, ni Kuya Isra, dito ba o Kuya? Doon daw po ako sasakay para libre. Abay sige, libre pa na eh. Sige go. Ayan. So, bakit ako tumayo pa? Dapat sapat na eh, tapos na sana eh. Kaya lang, sayang din yung opportunity na sinasabi sa atin ng Diyos, bawat angkan magkakaroon ng isang sasakyan. Purihin natin ang Panginoon. Ang declaration kasi sa MONO, bawat outreaches magkakasasakyan. Naghakbangan kami noon, una-unahan. Magdadalawang round na.
bawat outreaches, magkakasasakyan pa. Nagpatuloy ulit tayo. Umikot pa. Hinamo ng Subi at Kinagatan. Magkakaroon kayo ng L300. Nagkaroon ng L300. Kaya nga lang, may kaaway. Pero, ang kaaway ba nagtatagumpay? Pansamantala, pwede siya magtagumpay, pero nasa iyo, nasa atin, ang huling wakas. Purihin natin ang pagtatagumpay. The last judgment, nasa ating mga kamay. Amen? Amen. Kaya naman bilang lalaki at babae ng Diyos, sinimulan ko ito ng pagpatato sa Israel, na inililit sa akin ng Diyos, basbasan kayo na bawat angkan sa lugar ng bumbong magkakaroon ng sasakyan. Una-unahan na lamang kayo. Pwedeng 2026, 2027, ang mahalaga, may sasakyan kayo papunta sa lugar ng mga krusada. Hallelujah! Kayo ba'y natutuwa? Kaya ang Panginoon nalulungkot eh. Ang ganda ng balita ay hindi pa rin natutuwa. Yan eh, ano na lang, iba't ibang ICI na lang kung paano kayo hahakbang sa pananampalataya. Amen. Ang ganda kasi ng susi eh. Ano bang sabi sa susi? My faith. Sabay-sabay. My faith is something I am doing. Hindi yung my faith is something I am listening. My faith is something I am, mapakahalaga nun eh, I am doing. Kaya nang marinig ni Isra ang hamon sa kanyang Tito Pipit, ako na tuloy nagpatotoo. Isra, humakbang ka. At sa kanyang mga paghakbang, hindi niya masubuhan yung daan. 200,000 ba? Ano? 20,000? Ha? Lahat ng mga ahente, ano na sa kanya, nagme-message na. Basta kasi kayo na gano'n ng sasakyan sa Facebook, ang mga ahente, magte-text na sa inyo. At ang mga offer ay 200,000 pesos ang down payment. At marami siyang hakbang ekes. Dumating ang salita ng Diyos. The violent man take the kingdom by force. At nakita niya sa sasakyan ang anong mensahe? Mag-aasawa ka na. Anong mensahe? Ano daw? With God, nothing is impossible. At siya'y umakbang sa pananampalataya at paghakbang niya ang 200,000 naging 20,000. Purihin natin ang may bagay bang mahirap sa Diyos? Wala. May bagay bang mahirap sa Diyos? Kakaunti ang sumasampalataya. Lahat ng bagay ay may pangyayari sa kanyang sumasampalataya. Kaya, problema natin, gusto gumawa ng kaaway sa sasakyan, ang bilis tumugol ng Diyos. Ang unang nakarinig ng sakit sa sasakyan si Brother Ray. At siya ngayon, ang kanyang anak ay may sasakyan. Mga hamon kasi yan, mga challenges na yan. Sunod-sunod na yan. Kayo ba'y sumasampalataya? Amen! So, ang kinagatan
sa pangunang Brother Jerry, kailangan ng sasakyan. At yung sambahayan na nasa kinagatan, lumakbag sa pananampalataya. Ang hirap po magturo eh. Mahirap pa sabihin, Rodnick, ikaw! Mahirap akong magturo. Baka ako'y magkamali. Liban na lang kung ipasalita sa akin ang Panginoon. Sasabihin ko yan sa inyo. Sa ngayon, makikinig muna ako. Gumising sa akin ng Friday dahil tayo'y papanood sa lugar ng Pangasinan. Gumising sa akin ng Friday ay offering. Ako'y gulat na gulat. Nag-offering, nasa ng box. At ang unang nag-offering ay si Lingling at si Emily. Hindi ka kinagatan. At pag nagka-wisyo ko sa joint fellowship pala. At ako'y nagising na at yun ang gumising sa akin sa kursahan na ipinalaala sa akin ng Panginoon. Ngayong araw na ito ay joint fellowship natin. Kaya naman, ang mensahe ay eksakto. Kung kayo'y nakinig, ito'y eksakto. Tayong lahat, mahal ng Panginoon. Puri. Kaya pag kami ay nagagalit, kung kami magpapasya, pwede kami magkamali. Sabalit kami nakikinig sa sinasabi ng Banal na Espiritu Santo. Hawak-hawak namin ang sentro. Pag binaba kayo ng pabor, pasalamat kayo. Pag binaba kayo ng hatol, santo sa inyo. Sorry sa inyo. At ang hatol ng Diyos sa inyo ngayon kinagatan, mahal kayo ng Panginoon. Hallelujah! Mahal kayo ng Panginoon. At ang hatol ng Panginoon sa bubong, magsasama-sama tayong lahat na idideklara ang pagtatagumpay ng Panginoon sa lugar ng Pangasinan. Amen? Lahat kayo ay nakabahagi. Walang makapagmamapuri. Pinaubayan ko sa inyo ang isang L300. Kami na yung nag-hire ng 10.5. Pinubaya ko na sa inyo. Dahil alam ko, magbibigay ang Panginoon ng mga sasakyan sa mga darating na panahon.
Hope Palacio. Anyayan natin si Jerry at si Elaine. Tungkol sa kinagatan, Carl, kasali ka rin sa sasakyan. Sa dakong ito ng buko. Patuloy kaming nagpapakumbaba, lumalapit sa trono ng iyong Panginoon. Patuloy na ikaw ay aming kinikilala na aming kataas-taas ng Diyos. Nagmamayari ng langit at lupa. Ang Diyos nagbibigay ng pagtatagumpay sa aming mga kamay laban sa aming mga kaaway. At ikaw ang Diyos nagpapala at nagpaparami ng bawat pinhi na aming inasik sa pananampalataya. Pinagpapasalamat namin, Panginoon, ang oras na ito. Na kung paano malaya namin naranasan ang iyong mayamang presensya. At ang presensya mo nag-aalis ng bawat pasal, ng bawat kabigatan. Sa presensya mo ay mayroong kagalingan sa lahat ng anumang uri ng sakit at karamdaman. Pinagpapasalamat namin ang bawat salita na iyong pinadaloy sa iyong mga lalaki at babaeng lingkod. Our faith is something we are doing. Kami nagsasalita sapagkat kami ay sumasampalataya. Na sa bawat aming pagpapakahayag, may Diyos na katunghay at nakikinig sa dalangin ng iyong mga anak. Maraming salamat na kung paano ang salita ng buhay ay dumalig sa iyong mga lalaking lingkod. Nung nakaraang linggo, Panginoon, ang salita mo sa iyong lalaking lingkod, nais mo kaming guminhawa. Nais mong bumuti kami gaya ng pagginhawa ng aming mga kaluluwa. Ganang sa aming sarili, aming Ama, wala kaming magagawa. Salamat sa iyong biyaya na patuloy namin nararanasan. Bagamat hindi kami mga karapat-dapat, marami kaming pagkukulang, may mga nagagawa kaming kasalanan. But you look beyond our fault and saw our needs. Salamat sa iyong kaawaan. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong awa. Salamat sa iyong pagmamahal. At tunay, Panginoon, mula sa dakong ito ng bunggo, maging sa aming mga kapatid sa lugar ng Subay, sa iyong mga anak sa lugar ng Kinagatan, salamat na ang pagkakaisang ito ay hindi mo inaalis sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat na kami ay binubuklod mo ng pagmamahal mo, ng iyong biyaya at ng iyong awa. At ipinagpapasalamat namin, Panginoon, ang lahat ng pagpapala na iyong pinagtitiwala sa buhay ng bawat isa sa amin. Malapit na ang iyong muling pagbabalik. Pero narito, Panginoon, unti-unti mong ipinararanas sa amin ang iyong salita. At wala kaming ibang tatayuan kundi ang iyong salita sa aming mga buhay. Natunay sa pagpapala kami iyong pagpapalain. Sa pagpaparami kami iyong pararamihin upang kami maging pagpapala sa marami. Hindi madali ang lumakad sa pananampalataya. Naroon ang kaaway. Naroon ang pananakot ng kaaway. Ngunit sinabi ng iyong lalaking lingkod, walang bagay na mahirap sa Diyos na aming pinaglilingkuran. Walang bagay na imposible sa buhay at dakilang Diyos na aming pinaglilingkuran. Panginoon, ganang sa aming sarili, wala kaming magagawa. At kung paano lumipas ang maraming panahon. Tunay, when the time is right, the Lord, will make it happen. Huwag lang kaming manghimagot sa pagsunod. Huwag kaming manghimagot sa pagtatapat.
at tunay sa iyong oras ang lahat ng binhi na aming iniyasik sa pananampalataya. Lahat ng sakripisyo, lahat ng ginawang pagsunod, nakikita mo lahat ng ito. At tunay aani ang buhay ng bawat isa sa amin. Kung paano ang taong ito, month of dominion, you will visit us, O Lord God. Year of breakthroughs, signs, wonders, and miracles. At kung paano ang lahat ng aming plano, Panginoon, ay aming itinatugubilin sa iyo. Sa lahat ng pagtatagumpay, sa lahat ng promotion, sa lahat ng iyong gagawing pagtitiwala sa aming buhay, ikaw lang, Panginoon Jesus, ang matataas. Ikaw ang madadakila, Panginoon. At sa aming pag-akbang sa pananampalataya, naniniwala ko, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagpuno na sa pangangailangan naming mag-isip. At ikaw, Panginoon Jesus, ang madadakila. Lahat ng bagay ay matatatag sa tanging pangalan lang ng aming Panginoong Jesucristo. Tunay sa oras nito, uuwi kami, dala ang tangkas ng pagtatagumpay. Ang kalakasan, ang kagalingan, at sa aming isang linggong kakarapin, sa bawat papasok sa trabaho, bawat mag-aaral, tunay, Panginoon, ang kalakasan, ang kagalakan, ang pag-iingat ng iyong banal na dugo ay aming mararanasan. At tunay sa dakong ito ng lugar ng bumbong, Panginoon, wala kaming ibang sasabihin, kundi salamat aming Panginoong Jesus. Nagtagumpay ka sa lugar ng Pangasinan. Nagtagumpay ka na sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya hindi kami magsasawa na sumunod at magpasalamat sa iyo. Sapagkat ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti. Ipinagmamalasakit mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Kaya mahal ka namin, aming Ama. Mahal ka namin, Panginoong Jesus. Mahal ka namin, Banal na Espiritu. At tunay, binabalik ko ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng kadakilahan, lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ng aking Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi na, Amen.